Okay, so tuloy po tayo sa ating pong series. Wala naman po sigurong bago, no? So lahat po tayo ay naririto at nandito na po tayo sa chapter 8 ng Book of Revelation sa ating pong topic. So we are now on the 7th seal. Pero bago po ng 7th seal, no, which is the 7 trumpets. Hindi po natin matatapos ang 7 trumpets. Ang 7th seal po, naglalaman siya ng 7 trumpets. Pero dito po sa chapter 8, we are going to talk about the first 4 trumpets po ng 7 trumpets. So before that, I just would like to share to you some rules in Bible interpretation. No? So as we study the book of Revelation, we are following actually some Bible interpretations. Before, when you hear the word revelation, parang ang hirap intindihin. Ako noon, ito yung book na ayokong umpisahan. At kung minsan, kahit na umpisahan ko, ayokong tapusin. Kasi parang walang pumapasok sa aking isipan. So, sa aking pag-aaral ngayon, I believe that it is very possible for us to understand through the help of the Holy Spirit. Kasi pag wala pong Holy Spirit talagang hindi po natin ito mauunawaan, no, ang kanya pong mga salita. So there are some Bible interpretation rules. No? Ang una po dito ay yung the rule of plain sense. The rule of plain sense. Ganito pong sabi, when the plain sense of Scripture makes common sense, seek no other sense. Ibig sabihin, kapag kung paano mo naiintindihan, paano sinabi ng Bible, and it makes sense, yun na po yun. We should not go beyond the text or the verse. Pag sinabing do not steal, yun na po yun. Ang ibig sabihin, do not steal. Pag sinabing do not kill, yun na po ang ibig sabihin ng do not kill. Wala na pong ibang interpretation doon. The second po ay the law of double reference. The law of double reference. This is the tendency Scripture prophecy to somewhat, to something, and it refers to 2 events or 2 people simultaneously. One relevant to the general time of the prophecy at yung isa sa distant. The other is to the distant or far off future. No? Ibig sabihin, sinusulat ngayon halimbawa ng author para sa ngayon, para dun sa time niya, subalit may iba pa po yung kahulugan para po sa hinaharap. Ang example po dito, of course, ay yung mga sinulat po ng mga prophets. Ang isang example dito ay yung si Daniel, yung sa book of Daniel. When Daniel was writing about the 70 years, na tinutukoy niya, he's talking about the exile of the Israelites. Pero tumutukoy din po ito ng about Revelation. Okay? So, it talks about the present day, doon kay Daniel, at also doon sa Book of Revelation. Makikita po natin dito yung kaganapan pa rin para sa hinaharap. So, a single prophecy can refer to 2 events. No? Tumutukoy sa ngayon at sa hinaharap. And the third is the law of recurrence. The law of recurrence. It describes the recording of events in the Scripture followed by a second recording of the event giving more details. No? Ang example po dito ay dun sa Genesis. Pag binasa po natin kasi ang Genesis chapter 1, no? Hanggang doon sa yung tungkol sa creation, hanggang sa Genesis chapter 2, kapag tinitignan natin yung 6 days of creation, makita po natin that after doon sa creation, meron na naman pong ibang topic which focuses on the 6th creation. Doon sa creation po ng man. Di ba? So ang papasok sa isip po natin, kapag wala yung, hindi po natin alam yung law of recurrence, parang ang iniisip natin na nag-create muna ang Diyos ng napakaraming tao, pagkatapos doon niya i-create si Adan at saka si Eva. Ganun po ang mangyayari, no?
So dito po sa Book of Revelation, nakikita po natin yung law of recurrence na yan. Na makikita natin, andito yung 144,000, andito yung great multitude, and then andyan yung prayer ng martyrs, and then pupunta ulit tayo dun sa ibang mga topics, kagaya dun sa Revelation chapter 11, makikita natin dun yung 2 witnesses, na hindi natin alam yung 2 witnesses na yon, ine-explain doon, pero nagre-recur siya doon sa topic na yung mga 2 witnesses, sila rin yung nag-evangelize para ma-save ang 144,000, para yung 144,000 naman makapag-share po sila doon sa mga hindi mananampalataya ng mga Jews. Law of recurrence, no? So, yun po ang pangatlong rule. At yung pang-apat, yung pinaka-common rule po natin, which is ano po yung isang rule pa natin, yung law of context. Alam na alam po natin yung law of context. Na ini-interpret po natin ang salita ng Diyos based sa pinag-uusapan, based sa pinaka-tema ng Bible verse or yung passage. So yun po yung rules ng Bible interpretation. Of course, may mga iba pa pong rules dyan. And now, pupunta po tayo sa 7th seal, the 7 trumpets, Revelation chapter 8, verses 1 to 13. Nabasa po natin kanina. Okay, so meron pong 5 bagay na makikita po tayo doon sa first 5 verses na nabasa po natin. Pero actually, ito po ay parang intro doon po sa sounding ng mga trumpets na atin pong pag-aaralan. The first one is, doon po sa Revelation chapter 8, verse 1, ang sabi ito, when the Lamb broke the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. Minsan, ang tatanungin natin, di ba sa langit, wala naman ng oras doon kasi eternity na. Bakit alam po ni John na nagkaroon ng silence for about half an hour? Bakit kaya? Okay, huwag niyo akong tanungin, di ko rin po alam, ano? Pero ang makikita lang po natin dito na John, who is the writer of the book of Revelation, noong pong sinulat niya ito, marami na po siyang noise na naririnig, di ba? Nung nakita niya po ang vision, nakita po niya doon sa doon nakita po niya yung mga angels, yung mga messengers doon po sa 7 churches. Nakita rin niya narinig din po niya yung mga sound doon po sa Revelation chapter 4, which is the rapture. Naisulat niya kasi narinig niya na nag-aawitan, there was worship in heaven. Malakas ang boses ng mga nag-worship. And he heard the 4 living creatures. And he heard the great multitude. And he saw and he heard the 144,000. Gaano po kaingay yung kanyang naririnig ng mga time na yun? Maingay. So there has been noise. Pero nagtaka po siya doon po sa 7th seal, bigla pong nanahimik at para sa kanya, ang tansya niya doon sa oras ng pananahimik ay half an hour. No? Hindi ko po alam, wala naman pong relo si John noon. Pero ang isa lang po ang tinutukoy dito, nagkaroon po ng complete silence, hindi lang po sa kanya, kundi complete silence sa lahat. Pati po sa heaven, nagkaroon po ng complete silence. Some scholars said it is the lull before a storm. Alam niyo po yung babagsak ang matinding storm, meron yung matinding katahimikan. Alam niyo po yung bago bigyan po, ibigay po ng judge yung verdict niya, kung guilty or not guilty, yung katahimikan na meron doon sa courtroom, ganun po yun. So the 7th seal is a silence of anticipation, a silence of expectation of the grim reality of what is coming next. It is an expectation for the judgment of God. Ang sabi nga ng isang writer, it is the silence of agonizing suspense. Na alam mo na eto na yung wakas. The wicked are about to be destroyed. All the saints are to be vindicated.
Sin is to be punished and Satan is to be conquered. And the Lord Jesus Christ is about to be exalted. Wala na pong seal na natitira. This is the last seal. And the opening of the seven seal or the seven trumpets, ito po ngayon yung magsisignal ng 3.5 years na matinding paghihirap po or yung great tribulation period na tinatawag. Doon sa opening ng unang mga seals, yung first hanggang sa mga sumusunod, matindi na po yun na tribulation. Pero it is just the 3.5 years of tribulation period. Pero yung half po, ito po yun. Yung pagtunog po ng 7 trumpets or yung 7 trumpets. So yung kanina po, silence, pangalawa, punta po tayo sa verse 2. Ang sabi dito, and I saw the 7 angels who stand before God. So makita po natin na ang mga angels, sila po ay napakalaki po yung kanilang role. Lalo na po dito po sa judgment at yung final day na tinatawag. John sees 7 angels. Of course, the number 7 is always a number of completion. But I believe that it is also a specific number. He sees 7 angels. Hindi po sila ordinary angels. Ano po silang klaseng angels? They are angels na ang trabaho po nila ay they stand before the presence of God. So ang sabi po, they are the Enopios angels or the presence angels. Enopios in Greek. Remember that angels are also divided into all kinds of ranks and orders. Di ba? Meron tayong principalities and powers and dominions. In the Old Testament, some are called cherubims, and some are called seraphims, and some are called archangels. Meron po silang iba-ibang meron silang purpose, merong purpose ang Diyos sa kanila pong pagkaka-create. And one possible angel that we can identify as a presence angel ay makikita po natin paulit-ulit sa Bible and also in Luke chapter 1 verse 19. Noon pong nagpakita siya. No, ang sabi niya, I am Gabriel who stands in the presence of God and I have been sent to speak to you. And in the book of Daniel also, the man Gabriel, but of course he is not a man. Sa Old Testament, nagpakita po siya kay Daniel at kaya na isulat din po niya ang book of Daniel. And again, he said, he stands in the presence of God. So nakatayo lang po siya doon sa presensya ng Diyos, naghihintay kung anong iuutos ng Diyos sa kanila. But of course, meron po siyang iba pang angels na kasama. Hindi ko po alam kung ano mga pangalan nila. Ang na-identify lang po dito talaga that stands in the presence of God is Gabriel. Doon po sa Revelation chapter 15 verse 7, sa mga susunod na pag-aaral natin, meron din 7 angels doon. There are 7 angels with 7 golden bowls full of the wrath of God. Pero hindi po sila yung angel na ito. Doon sa presence angels. Iba po yung kanila pong trabaho. And here in Revelation chapter 8 verse 2, the use of the definite article the ay nagde-denote na meron na ito po ay special group of angels. Ang sabi niya, I saw the 7 angels who stand before God. So it is a definite article na ang ibig sabihin, specific sila, is a special group of angels. And again, doon po sa pangatlo, hindi lang po yung silence, hindi lang yung 7 angels, kundi ang sabi dito, and 7 trumpets were given to them. Sa verse 2 din po yun, B.
So bakit trumpets? We know that trumpets were used for many things in the Bible, especially in the Old Testament. Makita po natin, they are used to declare war. Di ba? Kapag may gera, may trumpet. They are used to assemble the people. Kapag merong klase ng pagtunog ng trumpeta sa iba't ibang pinapagawa. Kung naaalala nyo sa wilderness, di ba? Merong way doon kung ilang tunog ng trumpeta para sa isang specific na utos. Di ba? Kung dalawa yan, kung tatlo yan. Di ba? Meron kong ibig sabihin yun. So they are used to assemble the people. Sa dami-dami ba naman ng mga Israelita, paano mo tatawagin isa-isa ang mga yan? So they use the trumpet. And not only for war, not only for not just for assembling the people, they are also used to announce a great celebration or a great convocation. Pag may pinapasabi ang Diyos, pag may inuutos, tinutunog po ang trumpet. They are also used to introduce kings. Di ba? Pagka parating ang hari, tumutunog ang trumpeta. And of course, they were used to call attention to the Almighty God. Ito po ang gamit ng mga trumpets. And dito po sa Book of Revelation, ang pinakagamit ng trumpet dito ay judgment. In the New Testament, specifically sa Revelation, meron tayong trumpet of war. It announces the last great battle of God, the battle of Armageddon. Ano yun? Hindi po natin tatalakayin ngayon sa mga susunod. Ano ba yung Battle of Armageddon? Naririnig lang natin to sa mga saksi ni Jehovah, di ba? Pero pag-aaralan po natin yung what is the Battle of Armageddon. At meron din tayong trumpet assembly, the calling of saints in the kingdom gathering, especially dun sa rapture. Di ba? Bago nag-rapture, may tunog ang trumpeta. Nung tumunog yung trumpeta, anong nangyari? Lahat ng namatay kay Kristo ay nabuhay, at yung mga nabubuhay pa, ano sabi niya? They meet together in the air. Assembly po yun. So it's a trumpet assembly. At ang susunod, yung greatest festival, which is the celebration of the reign of the Lord Jesus Christ. Naririnig natin yung trumpeta. And of course, the trumpet proclaim the King's arrival. He is the King of Kings and the Lord of Lords, and He is the Lord Jesus Christ. At meron din po ditong trumpet na makikita dito po sa Book of Revelation, dun sa fall of Babylon. Tumunog ang trumpeta nung bumagsak na ang Babylon. Ano bang Babylon? Pag-aaralan din po natin yun. Kaya huwag kayong a-absent. Okay. So, meron po tayong silence, merong 7 angels, merong 7 trumpets, and sa Revelation chapter 8 verse 3, meron din pong tinatawag na supplication. Supplication. Meron pong angel dito. Ang sabi dito, another angel came and stood at the altar, holding a golden censer, and much incense was given to him, so that he might add it to the prayers of all the saints on the golden altar, which was before the throne. And the smoke of the incense with the prayers of the saints went up before God out of the angel's hand. Ito po bang angel na to kasama nung 7? Nakikinig? Hindi. Kasama po ba? No. Another angel po ito. Hindi siya presence angel. But this angel, nagfa-function po siya na parang priest. Alam niyo po yung priest? Diba? Sa Old Testament, di ba may function ang priest? Hindi lahat nakakapasok sa presensya ng Diyos. Hindi lahat nakakapasok sa templo ng Diyos. Ang tabernakulo, nasaan ng mga tao? Nasa outer court. We call it the outer court. Ang mga tao nasa outer court, ang mga pumapasok lang po sa tabernakulo ay mga priest. Ang mga priest, sila po yung mediator ng Diyos at ng mga tao. Sila lang yung pwedeng
mag-pray para po sa mga tao. Although ang mga tao sa labas ay nananalangin din po sila. At nag-wish, hindi wish, parang nag-hope sila na yung kanilang panalangin ay makakarating po sa Diyos. No? Every time na naririnig po natin yung word na incense, it always represents the prayers of the saints or the prayers of the people. At yun pong usok ng incense na ito po ay makakarating sa Diyos. Kahit po yung ating offering, sinasabi natin minsan, nawa ito ay masamyong handog sa Diyos. Bakit? Kapag nagbo-burnt offering, pinapatay yung hain, yung amoy po noon, no, ng burnt offering nakakarating sa Diyos, naaamoy niya kung ito ay masamyo. Ibig sabihin, masarap sa pang-amoy. Kung napipilitan kang magbigay, hindi yun masamyong amoy. Diba? Kung ano ba yan? May kasalanan sa puso mo, nananalangin ka, hindi ka pinatawad. Palagay mo yung incense of prayer mo makakarating sa Diyos. Hindi, baka tatalbog lang yan sa kisame, di ba? So, dito, meron tayong makitang isang angel. Okay? So, this angel act as a priest, but definitely hindi po siya si Jesus Christ because Jesus Christ is not an angel. Sa Old Testament, pwedeng sabihin na as a pre-incarnate Christ, no, pwede siyang mag-appear as an angel, pero not in the New Testament. Okay? So, hindi po ito si Jesus Christ. He is an angel. So, in the tabernacle, there are two altars. What are they? Ano po yung isang altar? What we call the brazen altar or the golden altar. At yung isa ay meron tayong tinatawag na the altar of incense. Okay? Kung nababasa po ninyo sa Leviticus, meron po siyang dalawang uri ng altar. The brazen altar is the altar used to fire the coals. Dito po sila gumagawa ng, di ba meron tayong ano ba yan? Meron tayong coals, doon inaapoy. Doon siya para magningas yung pong apoy to burn the sacrifices for sin. And then the altar of incense was designed para doon ibuhos yung insenso. No? Para yung amoy ng insenso ay, ano ba yun? Ay makarating sa templo, no? Ang mga Muslim, yung pang mga ibang employers ko po noon, meron po silang nilalagay sa bahay nila, na meron din po ako, yung maliit lang po na parang pot na ganyan, kung saan meron din maliit na coals, nilalagay po doon, pinapaningas, tapos lalagyan ko po siya ng insenso, pero sometimes yung incense in the form of powder. Nilalagay ko po yun. Depende sa kung ano yung amoy niya. Yung amoy niya, jasmine. Pag inilagay niyo po yun doon sa bilog na yun, aalingasaw po yung amoy sa loob ng bahay. Mabango. Minsan, nagsindi ako ng gano'n, nahilo si Kuya Fernan. No? Kung naalala ni Kuya Fernan yun, nahilo. Bakit? Hindi ko po alam kung ano yung scent kasi nung inilagay ko doon, kaya po nahilo siya, no? So, yun po ang gamit, the brazen altar and the altar of incense. Bakit? Ita-transfer po kasi ng angel, no? Yung coals doon po sa altar of incense at doon na po yung pagpapausok para po maamoy ng Diyos yung hain, yung handog na yun, no? So, typically, trabaho po yun ng priest. At narinig po natin kanina or nabasa yung merong sensor. Alam niyo po yung sensor? Dito nilalagay yung coals. Tina-transfer. Meron siyang tong. Tapos, ita-transfer sa sensor para sa ganoon, ma-transfer. Kasi hindi naman niya pwedeng hawakan. Ma-transfer po yung sensor na yon doon po sa altar of incense. So, symbolically, it is the prayer of the saints. Dito po sa Book of Revelation, kung mapapansin po ninyo, doon po sa 5th seal, nagpipray din po yung mga martyrs doon under the altar. Nandun sila sa altar. Okay? And of course, nagpipray po sila
At dito po sa Revelation chapter 8 na to, ang sabi po dito, the smoke of the incense with the prayer of the saints. So lahat po ng mga prayer po natin na ginawa sa buong buhay natin asking for vengeance to the Lord. Lahat po yun ay nakakarating sa Diyos. Kaya nga sabi niya, vengeance is mine. So darating yung panahon na siya po yung mag-a-avenge. Kaya ang mga wicked, meron pong time para sila po ay ma-judge ng Panginoon. At ito na nga po yung judgment dito po sa opening of the 7 trumpets. At doon po sa mga seals na nabuksan kanina. At ang panglima po makikita natin sa Revelation chapter 8 verse 6. Ang sabi dito, and the 7 angels who had the 7 trumpets prepared themselves to sound them. Naka-prepare na po yung 7 angels to sound them. First trumpet, nasa verse 7. Second trumpet, nasa verse 8. Third trumpet, nasa verse 10. Fourth trumpet, nasa verse 12. Sa chapter 8. Yung fifth trumpet, makikita po natin sa Revelation chapter 9, verse 1. The sixth trumpet, Revelation chapter 9, verse 13. Ang haba ng pagitan, ano? At yung seventh trumpet, makikita na po natin, Revelation chapter 11, verse 15. Kung papansinin po natin, doon po sa opening or doon po sa sounding ng first 4 trumpets, 7, ano lang siya? 7 verses lang. Pero doon po sa opening ng yung sounding, ng 5th to 7th trumpets, 50 verses po siya. I-note nyo po yun at tanungin, bakit kaya? Okay, sa susunod, mag-aaralan po natin. So if you go back to chapter 6, verse 12, ano po yun? Ito po yung opening of the 6th seal. Ano po yung 6th seal? Ano pong nakalagay doon? Terror or catastrophe on earth. So it has already been taken place, no? At ang sabi ng Bible, nagtago lahat ng mga tao. Kahit na ano pa yung kanilang mga sitwasyon, ano pa yung kanilang rank, ano pa yung kaya mayaman sila or mahirap, pare-pareho sila po ay nagtago doon sa mga batuhan. And sabi niya, fall on us, no? Sabi nila, and hide us doon po sa wrath ng Diyos at ng Lamb, sabi niya gano'n. So, maaaring ito pong 6th seal ay mag-o-overlap pa din doon po sa pagtunog ng 7th trumpet. Ibig sabihin, patapos pa lang or kasalukuyan pa lang, ay tutunog na agad yung first trumpet, no? At makikita po natin, ano ba yung first trumpet? So, dito po sa first trumpet, ang sabi niya sa Revelation chapter 8 verse 7, the first sounded and there came hail and fire mixed with blood and they were thrown to the earth. Ang sabi po dito, 1/3 of the earth was burned up and 1/3 of the trees were burned up and all the green grass was burned up. Paano po natin i-take itong verse na ito? Is it plain sense or not? It is plain sense. I believe that it is plain sense. Kung anong sinabi dito, we have to take it literally. Nagtanong din ako, bakit 1/3? Okay. Bakit 1/3 of the earth lang yung nasunog? Bakit 1/3 ng trees? Pero ang sabi dito, all the green grass was burned up. Okay. In the Old Testament, hail was associated with divine judgment. Ano? Doon sa Isaiah chapter 28 verse 2, ganito pong sinasabi, behold, the Lord has a strong and mighty agent as a storm of hail, a tempest of destruction. So yung hail po ay isa pong tanda ito
ito, isang symbol, at ito po ay mangyayari, yung hail. Okay? Nagkakaroon po tayo ng hail dito, di ba? Yung umuulan ng bato. No? Tuwan-tuwa tayo kapag may hail. Pero pag hailstorm, ewan ko kung matutuwa pa kayo. No? Mabubukulan ka kapag wala kang payong, no? At doon sa Job chapter 38, tinukoy din po ito, although hindi na natin babasahin, tinukoy din po ito, but it is also a form of judgment to the earth. And then, sa Old Testament, alam din po natin yung fire ay isa rin po sa judgment ng Lord sa kasalanan. Saan po yun? Saan makikita yung fire na naging judgment ng Lord sa kasalanan? Sa Genesis chapter 19. Ano po yung account na yun? The burning of Sodom and Gomorrah. So dito po, sa Revelation chapter 8 verse 7, hail and fire. Ang judgment ng Lord. At ang sabi niya dito, mix with blood. I believe that this is literal. I believe na literal ito. Pag namatay ka, hindi ka ba magkakaroon ng blood? Natural, meron. So it will be mixed with blood. As a result of hail and fire, ano pong mangyayari? No vegetation. Wala. Makakapagtanim ka ba? No crops. No place to graze the animals. Alam po natin, ang mga hayop, umaasa lang sila sa mga damuhan. Pero ang sabi po dito, pag tunog ng unang trumpeta, ang sabi hindi 1/3. Lahat ng damuhan sa buong mundo ay masusunog. Nai-imagine nyo ba kung gaano kainit ang mundo? Pag ikaw ay nandun at ikaw ay naiwan at naranasan mo ang Great Tribulation period at doon sa preaching, doon sa first 3.5 years ng tribulation period, hindi ka pa rin nagsisi at hindi ka pa rin nag-accept sa Panginoon, mararanasan mo ito. Gaano kaya kainit? So, ibig sabihin, ang sabi ng iba, di ba, may problema sa global warming. Ito, hindi lang global warming. Talagang mainit, no? Yung mga hayop mamamatay. Naintindihan nyo na po ba kung bakit mahirap kumain, mahirap bumili, kung bakit ang Antichrist ay sasamantalihin niya lahat ng mga bagay na to? Makakakain ka pa ba? The globe is scorched. There is food scarcity. At ito po ay suitable judgment para sa tao, naniniwala ako. Bakit? Kung babalikan po natin yung sinulat ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 18, gusto ko lang pong balikan. Romans chapter 1 verse 18. Ganito po ang sinasabi, ano? Ang sabi dito, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Verse 19, because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. Tapos, ang sabi po dito, for since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Ibig sabihin, ni-reveal ng Diyos yung sarili niya sa tao. Noon hanggang ngayon, pinapakilala niya na ako ang Diyos. So wala kang excuse. May nagbahagi sa ng salita ng Diyos, wala kang excuse. For even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the incorruptible God
For an image in the form of a corruptible man, and of birds, and four-footed animals, and crawling creatures. Idolatry, this is idolatry. Therefore, God gave them over in the lust of their hearts to impurity. Pinabayaan na ng Diyos so that their bodies would be dishonored among them. For they exchanged, sa verse 25, they exchanged the truth of God for a lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Okay, ito'y sinulat ni Apostle Paul, pero kung titignan po natin, ito ay patungkol pa din dun sa judgment sa hinaharap. Ang sabi niya, bakit? Because they worship the creature instead of the Creator. Anong wino-worship ng tao ngayon? Alam niyo po ba na sa Malibu, yung buhay ng tao pinapantay sa buhay ng mga dolphins? Alam niyo ba 'yon? Pinapantay yung halaga ng dolphin sa tao. Okay? People just worship Mother Earth. Mother Earth. Kailan ba naging Mother ang Earth? Sabi ko nga. So ito po yun. They worship the creation than the Creator. And then let's go to the second angel. The second angel, Revelation chapter 8, verse 8. Ang sabi dito, the second angel sounded, and something, hindi sinabi dito na mountain, something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea. Sa palagay niyo, ano kaya ito? Diba? Pag sinabing mountain, ibig sabihin napakalaki. Pero ito po ay bumagsak saan? Sa sea, sa dagat. Gaano kaya ito kalaki? So, ano ba ang bumabagsak sa dagat? Ano ba ang bumabagsak mula sa taas papunta dito sa lupa? Maaaring meteors, maaaring asteroid, hindi ko po alam. Pero something na napakalaki, a great mountain. Siyempre, hindi naman po alam ni John kung anong definition ng asteroid. At saka ng meteors, di naman niya alam. Wala naman siyang science noon. Pero something like a great mountain, nakita niya sa kanyang vision, bumagsak sa sea. At ang sabi dito, and a third of the sea became blood. And a third of the creatures which were in the sea and had life died. And a third of the ships were destroyed. Okay, scenario. Sea, dagat. Anong nasa dagat? Mga isda, lahat ng nakatira sa dagat. Pwera pa yung mga nagsuswimming, joke. Okay. Ano pa? Ang sabi ng ships, may mga barko. Maraming barko. Bakit? Mga trabaho, may mga seaman, may mga tao doon, mayroong mga naglalakbay. No? Eh, ikaw ba naman ang mabagsakan ng gabundok na umaapoy, na something mula sa taas, kung hindi mamamatay ang lahat ng tao na nakasakay sa barko? At lahat ng hayop, kahit na lahat ng klase ng isda ay mamamatay. So, ang sabi dito, no? A third of the sea became blood. And I believe this is literal blood. No? It is plain sense na ito ay dugo. Dugo ng mga taong namatay, dugo ng mga hayop na namatay. At a third of the ships were destroyed. Nasira lahat. No? So the first trumpet deals with land, judgment sa land. And the second trumpet, yung pagtunog ng ikalawang trumpeta, it deals with the sea. Saan ka magtatago? Sa sea? Andun pa rin ang judgment ng Lord, saan ka man pumunta. No? And I believe everybody will see it on TV. Lahat makikita, magkakagulo ang lahat. Anong solusyon na gagawin? Anong gagawin? Okay, nakikita niyo? Satellite. Nakikita yan ng buong mundo. May bumagsak na ganito. Okay? Habang nagmi-meeting pa lang yung mga leaders, dahil may problema dun sa matinding, forest fire, kung ano man yan,
imagine ko forest fire eh. Habang sila'y nagkakagulo, eto yung sa ikalawang trumpeta, eto namang si ang nagkaroon ng problema. Ang hirap talaga na mamuhay sa tribulation period. Hosea chapter 4 verse 3, ang sabi dito, therefore, ito ay prophecy ni Hosea. Therefore, the land mourns, and everyone who lives in it languishes along with the beasts of the field, and the birds of the sky, and also the fish of the sea disappear. It is prophesied. Zephaniah chapter 1 verse 3, ang sabi dito, I will remove man and beast. I will remove the birds of the sky and the fish of the sea. The Lord is speaking. Tatanggalin ko ang lahat ng mga isda sa dagat. Siguro nung panahon na yun na sinusulat ito, parang imposible naman. But it is possible. Joel chapter 2, basahin nyo na lang. Ang haba nito. Ang haba ng judgment. No? And let's go to the third angel. Let's go to the third angel, verse 10. Ang sabi po ng verse 10, the third angel sounded and a great star, ayan na naman, fell from heaven, burning like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. Okay. So a great star fell from heaven. So maaaring star nga, a piece of a star, o ano man yan, no? A great star fell from heaven. Kanina po yung judgment sa land, pangalawa sa sea. Pangatlo, fresh water. You can live for a while without all the crops. Diba? And the fruits. You can live for a while without the sea. Or the sea water. But you cannot live without fresh water. Mapubuhay ka ba na walang fresh water? Maiinom mo ba ang tubig sa dagat? Hindi. Eh may judgment na nga yung dagat. May judgment pa ang fresh water. Kasi ang sabi ng Bible, rivers and springs of water. And I believe that this is also literal. This is also plain. Okay? Verse 11, plain nga, star nga. Bakit? The name of the star is called wormwood. May pangalan pa yung star. The name of the star is called wormwood. And a third of the waters became wormwood. And many men died from the waters because they were made bitter. Punta po tayo sa word study. The name of the star wormwood. The wormwood is literally in the Greek absinthos. Absinthos. It is a deadly liquor substance called absinthe. So, ano pala siya? Deadly liquor substance. And the word is used in the New Testament only in this verse. Dito lang po nagagamit yung salitang wormwood dito po sa verse na ito. Pero, sa Old Testament, makikita po natin itong salitang wormwood ng makailang beses. In the Old Testament, it is used several times to translate the Hebrew word laana. And it is translated once in King James Version. Ang translation niya ay hemlock. And it is poison. Okay? Doon po sa Jeremiah chapter 9 verse 15, sa vision po ni Jeremiah, at sinulat niya po ito, ang sabi po sa Jeremiah chapter 9 verse 15, ang sabi niya dito, I am going to feed them wormwood and make them drink poisonous water. This is the word of the Lord. Jeremiah chapter 23 verse 15, therefore thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, I will feed them, these people, with wormwood, and give them poisoned water to drink. At makikita din po natin doon sa
Lamentations 3:15, Proverbs 5:4, ang sabi sa Proverbs 5:4, mapait daw ito, it is bitter. Deuteronomy chapter 29 verse 18, kahit po si Moises, sinulat niya to, yung tungkol sa wormwood na ito. So anong imagination niyo? Yung fresh water po, yung judgment ng Lord doon, hindi mo siya maiinom. I-try mo siyang inumin, malalason ka, mamamatay ka. Okay. So yun po yun. And let's go to the fourth trumpet. Mabilisan lang. Verse 12, the fourth angel sounded, and a third of the sun, and a third of the moon, and a third of the stars were struck, so that a third of them would be darkened, and the day would not shine for a third of it, and the night in the same way. Tapos tayo sa land, natapos tayo sa sea, natapos tayo sa fresh water, and now tumingin po tayo ngayon sa taas, sa sky. Naniniwala po ako na literal pa rin po ito. Na magdidilim po ang mundo, pero ang sabi, a third. Konti lang. Pero ano kaya ang epekto kapag nagkulang po ng init ang araw? Malamig. Pero of course, this is temporary dahil makikita natin sa mga susunod na chapter ng Revelation kung paano ang araw naman ay titindi ang init. Okay? So this is temporary. At yung moon, of course, yung moon, alam po natin, yung light niya nanggagaling lang naman yan sa araw kahit ang mga stars. No? So magdidilim and the earth becomes cold. At ito po yung katuparan sa Matthew chapter 24, of course, at dun sa Luke chapter 21 verse 25. Okay, tignan lang natin yung sabi ng Panginoon sa Luke chapter 21 verse 25. Ganito po ang sinasabi. There will be signs in sun and moon and stars, and on the earth dismay among nations. In perplexity at the roaring of the sea and the waves, men fainting from fear and the expectation of the things which are coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. Mangyayari po ang lahat ng ito. And naniniwala po ako na bakit 1/3? Naniniwala po ako na doon sa natitirang 2/3 pa. Kasi hindi total. I believe that this is a partial judgment. Partial pa lang, pero matindi na, pero partial pa lang. Bakit? I believe na kahit po sa puntong ito, hinihintay pa rin po ng Diyos ang tao na mag-repent sa kanilang mga kasalanan. At makikita po natin ito, dito po sa chapter 9 sa susunod, that God wanted people to repent. Kasi meron pong mababanggit dito, si John, dito sa chapter 9 about repentance at kung bakit patuloy na bubuhos po ang judgment ng Diyos. And so, sa kalagitnaan po ng sounding ng trumpet ng 5 to 7, sa kalagitnaan po noon, meron po tayong ibang topic na pag-aaralan na nakapaloob po doon na hindi pwedeng laktawan. And so sa susunod po, pag-aaralan po natin yung the 5th trumpet, which is the bottomless pit. Okay? The 6th trumpet, yung army from the east. Kung ano nga ba ito. No? And bakit po natin pinapag-aralan ito? Pinapag-aralan po natin ito, hindi para mataas yung ating makukuhang grade mamaya, or sa Sunday. Pinag-aaralan po natin ito para hindi po tayong pinakamatalino. Pinag-aaralan po natin ito para alam po natin kung ano mangyayari sa future. Handa po tayo. Handa ka ba? Handa ba ako na humarap sa Panginoon? Handa ba ako sa rapture? Na sa pag-agaw ng Diyos? Kasi dalawang bagay lang yan. Either ira-rapture tayo ng Diyos, kasi sabi ng Bible, ira-rapture tayo.
Mabubuhay lahat ng mga patay at tayo mga buhay pa ay hindi na makakaranas ng kamatayan. At tayo minit natin ang Panginoon sa alapaap. Either ganon or either pupunta tayo sa Diyos at mamamatay tayo. Handa ba tayo? Yun po ang ating pinag-aaralan. Bakit po? Kapag hindi ka na-rapture at buhay ka pa, hindi mo maiiwasan ito. Bakit? Sa chapter 9, kung babasahin mo ito, fast forward, men long to die. They will try na mamatay sila o magpakamatay pero hindi sila mamamatay. Yun ang mahirap. Gusto mo nang mamatay para hindi mo maranasan yung paghihirap pero hindi ka mamamatay. Pero ang pangako po ng Diyos sa atin, tayo po kahit na mamatay, muli po tayong mabubuhay. To live is Christ and to die is gain. At nawa po yung ating napag-aralan, ito po yung mag-motivate sa atin para ibahagi ang salita ng Diyos. Ayaw natin na meron tayong mahal sa buhay, na maiiwan, na mamamatay din, na napunta ng hell. Yung mga maiiwan may pag-asa, pero yung namatay, meron pa bang pag-asa? Wala na. It is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Tayo pa ay manalangin. Ama namin, nakakatakot po amin pong imagination, Lord, yung judgment. Hindi po kami natatakot para sa aming mga sarili. Dahil alam po namin sa inyo pong pangako, kami po ay ligtas. Subalit natatakot po kami para sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan, kamag-anak, na hindi pa po nakakakilala sa inyo. At maaaring binabahaginan ng inyong salita, subalit hindi pa po tumatalikod sa kasalanan. Panginoon, dinadalangin po namin na nawa kayo pong kumilos sa kanilang mga puso. Na Lord, magkaroon po sila ng repentance, pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi. At Lord, nasa inyo pong bawat isa sa amin ay bahagi po namin ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng kaligtasan, na it's not by work, but by faith, by your grace alone. Thank you, Lord. Have mercy on us, Lord, and on our family, and on our relatives. Marami pong salamat sa oras na ito. Pagpalain niyo po nawa ang mga salita na ito po'y tumubo sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen.